Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay magpo-first reading of the day today. Yung blackboard. Nandito lang po ako sa tabi ng aking sofa. At ako ay magre-reading sa inyo. Hindi po kasi ako nakatulog masyado kagabi, kakaubo. Pero so far, mas okay na po ang pakiramdam ko. Wala na po akong sinat. Yan. Pero grabe pa rin po ang aking ubo. No? So, pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ayan. Ngayon po, pipili po tayo ulit. Balasahin lang po natin itong isang to. Okay. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Kamusta po kayong lahat? Marami pong salamat. Kahit na ako ay boses palaka, pero hindi po ugaling palaka, ay nakikinig at nanonood pa rin po kayo sa aking channel. Kaya po ako ay talagang ginaganahan talaga palagi bumangon dahil alam ko po na kayo po ay talagang naghihintay po sa akin. Ayan. Okay po. Okay, meron pong parating sa iyong financial blessings. Kaya lang po, kailangan mo po talagang i-prioritize ang sarili mo. Kailangan mo pong bumawi sa sarili mo at talagang gawin ang lahat na makakabuti para sa sarili mo. Talaga po kasing grabe ka po magmahal. Talagang binigay mo po lahat sa taong mahal mo. Even financial support, lahat ng klase ng support, mentally, financially, physically, emotionally, lahat po ay binigay mo sa iyong minamahal. No, binuhos mo po lahat. Kaya nung ikaw po ay nagmahal buong buo, kaya nung ikaw ay nasaktan, buong buo din po yung pain. No, kaya nung ikaw po ay nasaktan, durog na durog ka po. Talaga pong nadurog ka. Buo. Ay, wait po sorry. Nako, sorry po. Nako, ayaw ma-erase, sorry. Kasi hindi po pala siya permanent pentel pen pala ito. Hindi po ito yung pen na natin, sorry. So, ang title po natin ay Buo Kang Nagmahal, kaya nung nasaktan ka, durog na durog ka po. No? So, maintaining control, kailangan lang po ay mahawakan mo ulit yung control mo sa sarili mo because somehow nawala po yung sarili mo nung nagmahal ka sa taong ito.
somehow ang naramdaman mo po sa taong ito ay parang binigay mo po ng buong buo yung sarili mo sa kanya, pero parang hindi pa rin po niya na-appreciate, or parang hindi niya pa rin po nakita yung effort from you, no? Parang nagpaka-wife material ka, girlfriend material, or boyfriend material, pero ang pinalit po nila sa'yo ay sobrang pain, no? Hindi po niya halos, sa tingin niyo po, hindi kanya na-appreciate ng totoo. No? Yung, kumbaga, yung appreciation po na deserve mo ay hindi niya nabigay. Yung care, love, and appreciation mo po ay hindi niya po naibigay sa'yo ng buo. Sudden awareness, choosing happiness, parang siya lang po yung naging masaya sa relasyon yung dalawa. Although naging masaya ka rin po, dahil po yon sa pagmamahal mo sa kanya. Buong buo po yung pagmamahal mo sa kanya. Kaya nung ikaw po ay nasaktan, durog na durog ka po. Okay? Buong buo mo siyang minahal at hindi niya nasuklian. Durog na durog ka. Parang imbis na ang isukli niya sa'yo ay appreciation, parang ang sinukli niya pa po sa'yo ay pangbabaliwala at pains, ano? Ang dami niya pong binigay sa iyong sakit, sa puso, sa isipan, yan. Kaya ngayon po, yung taong to ay nakakaramdam ng guilt feelings, no? Ina-isolate niya po yung sarili niya sa mga tao sa paligid niya, lalo na po sa mga taong konektado sa iyo. Yung tao po na mutual nakakilala kayo, ina-isolate niya po yung sarili niya kasi kahit po magyabang siya dito, or palabasin niya po na ano, ay kitang-kita po talaga sa mga oras na to na hindi naman din po magaan ang aura ng inyong person. As a matter of fact, mabigat po ang aura ng taong ito sa ngayon. Kahit po palabasin niya na may self-confidence siya, masaya siya sa nangyayari ng takbo ng relasyon niya, kay Chabilitang Palaka, pero hindi po, no? Hindi po talaga. False success, living beyond means, ang taong ito po ay nakakaramdam po ng failure, no? Kaya ang pinapakita niya po sa iyo lang ay false success. Hindi po totoo na masaya siya, hindi po totoo na hindi po totoong masaya siya, hindi po totoo na kontento siya. Lahat po yan ay pagpe-pretend lamang, ano. As a matter of fact, kahit po si Chabilitang Palaka, ramdam niya po na hindi po totoo ang happiness ng tao nyo sa kanya, no. Meron nga po dito ako nakikita na dissatisfied po sa relationship niya ngayon. Ito, no. Sinasabi niya lang po na masaya siya, but there is this lack of inner joy, no. Distracted po ito sa buhay niya ngayon. Lack of rewards, meaning hindi po ito kontento sa nangyayari at distracted siya, aligaga po for whatever reason po na aaligaga siya at naiisip niya po na sana hindi ito karma sa ginawa niya sa iyo or nagawa niya sa iyo. Ang sinasabi naman po niya is hindi naman po niya sinadya, gusto lang daw po niyang maging masaya, pero hindi po kasi siya nag-isip. Hindi po siya nag-isip. There is this deception and manipulation.
Sa totoo lang po, meron po akong nakikitang manipulation dito. No, kahit po ang sarili nilang dalawa ay pinaglololoko po nila para lang po mapatunayan sa iyo na okay lang sila at okay lang siya. Alam mo po ba na alam ng person mo kung saan ka masasaktan, saan ka magsiselos, kaya doon po yan magpo-propose, no? Kung hindi ka man po parang ipinagmamalaki niya pa po si Chabilitang Palaka, ganyan. Pero alam niya naman po na mas worth it ka at mas dedicated ka. Diyan po, no? Diyan po yan talaga. Makikita niyo po na diyan ka po niya tinitira na pagselosin. No? Deadma ka lang po. Huwag ka pong magbibigay ng kahit na anong reaction. There's fear of sacrifice here. No? Natatakot po siya na bumalik sa kanya lahat ng pains na binigay niya sa iyo. And as a matter of fact, natatakot din po ang taong to na siya naman ang balikan ng tadhana at mag-sacrifice dahil sa lahat ng mga ginawa niya sa iyong hindi mabuti. Reversal of failure. Parang bumabaliktad po ang mundo nyo ngayon. So far po, wag kang malungkot, no? Everything happens for a reason. Nangyari po yan para maging matatag ka, makilala mo pa ang iyong sarili. At next time po, na magmamahal ka ulit, alam mo po kung paano din mahalin ang iyong sarili, no? Avoiding conflicts. Para ma-avoid mo po yung conflicts, wag ka na pong mag-stalk sa kanila. Kasi nasasaktan ka rin po, nasasaktan mo po yung sarili mo kapag nag-i-stalk ka pa po sa kanila. So better na wag ka na pong mag-stalk pa sa kanila. Ayan o, kala mo napakasaya nila, but ito po yung totoo. There's conflict sa rivalry nyo, sa karibal nyo at kakompetisyon nyo. Lagi po silang merong pagtatalo. And as a matter of fact, isa ka po sa pinagtatalunan po nila. At yung babae po, si Chabilitang Palaka, ay galit na galit sa'yo. No? Selos na selos, galit na galit sa'yo. Merong pong nangyari sa kanila. No? I-deep dive ko yan mamaya sa sa reading for the day, second reading for the day, kung ano po itong kinagagalit niya sa iyo ngayon na nananahimik ka naman. Ayan o, may group conflict po na nangyayari sa kanila. May hatred talaga dito, and about sa past relationship ng ayan o, it's about hatred and maliciousness. May group conflict po, at hindi lang po silang dalawa to, may kasama po ditong iba pa. There is this anxiety and trauma, hopelessness, no? Sa nakikita ko dito ay meron akong nakikitang trauma, no? Or anxiety na aaligaga po si Chabilitang Palaka. Sila na nga'y nakasakit sa iyo, siya pa yung galit, Kakaiba tong babae ito. There's emotional immaturity. Emotionally immature pa talaga ang person nyo, kaya nagkikreate ng insecurity and disappointment dito kay Chabilitang Palaka, no? Akala niya po kasi ganun-ganun lang ang dinanas mo. Hindi niya alam na hindi po basta-basta ang dinanas mo dito sa person mo. Ayan o, siya po ang may kasalanan. Sila po ang gumawa ng kasalanan sa iyo. Kaya ngayon po itong person mo ay very disorganized, lack of balance, overwhelmed siya sa mga pangyayari. Hindi niya po alam kung nakakarma ba siya o talagang sadyang hindi lang daw po tama si Chabilitang Palaka sa buhay niya. So that's it for your first reading of the day. Buong-buo mo siyang minahal at hindi niya nasuklian. Durog na durog ka po, no? So alam mo na po, next time pag nagmahal ka po, always love yourself first. Huwag ka pong magmamahal ng bubigay mo lahat-lahat at makakalimutan din naman pong suklian sa way na deserve mo. Sa sukli ng pagmamahal na talagang yun ang worth and value mo.
Okay? So that is your first reading for today. Ayan po, I hope na nag-resonate sa inyo. And for those of you who would like to know if this reading is for you, you can message me at Lady Lee Elena kung gusto nyo po magpaset ng private reading. Dyan lang po, yan lang po ang aking official and legit FB account. Nasa dulo po yan ng ating videos. Dyan nyo lang po ako palagi makukontak, no? So maraming salamat po sa inyong lahat. At tandaan nyo po na mahal na mahal ko po kayong lahat. May God bless you all, and I hope na maging masaya po ang araw nyo. Always remember that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. To all my Lady Elena Solid and Loyalista family, friends, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Have a happy Tuesday po. This is a very powerful reading at babalik po ako para sa second reading of the day. I love you all. God bless you.